Yes po mga kabarangay, isang magandang gabi po sa ating lahat. Hindi po natin inaasahan ito. Lahat po tayo ay paniwalang-paniwala na tuloy na po ang halalan sa BARM sa October 13. Bigla-bigla po nagkaroon daw ng TRO at pinatigil na nitong si COMELEC Chairman George Garcia ang pagpiprepara para dito. Ang aking pong walang sawang pag-anyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At sana po paki-like and share po ang magustuhan. Yes po mga kabarangay, siyempre po marami po yung malulungkot kung talagang hindi na po matutuloy itong BARM election ito na nakatakda po sana sa October 13. Mga kabarangay, kung maaalala po natin, ang BARM election po ang ginagawang kasangkapan or sinasabi po ng Pangulo na kailangang pagtuunan nito ng pansin ng COMELEC na kailangang matuloy ito dahil napakahalagang bahagi ito para sa usaping pangkapayapaan. Na totoo naman po at ayon nga po sa kanya ay mas maigi na i-postpone nga itong BSKE sa December 1, 2025 para mas matuunan o mapagtuunan ng pansin ang BARM election. At lumalabas po mga kabarangay na ito pong BARM election o ang pagpapatuloy po nito ay yun nga ginagawang ito po ay kasama siguro sa argumento ng depensa para sa RA 12232. Yes po, ito yung pangontra nila sa postponement mga kabarangay na dahil nga po ang BARM election ay bahagi ng usaping pangkapayapaan, kaya ito po yung ginamit po ng depensa ng RA 12232 para pigilan nga o i-postpone itong BSKE. Bagamat marami po o karamihan po sa atin ay talagang gustong-gusto po na matuloy na itong BARM election na ito dahil importante nga pong haligi or isang matibay na simula para po sa pangkapayapaang solusyon. Mga kabarangay, ang content ko po ay siyempre patungkol po talaga sa BSKE. May indikasyon ba itong nangyaring ito na pagka-postpone po ng BARM election kung sakasakali ay kasunod din ba ng pagkaka-postpone ng BSKE or matutuloy na ba talaga ang BSKE sa December 1, 2025 kung mapopospone itong BARM election na ito? Ang nakakalungkot po dito mga kabarangay, siyempre po imumove yan kahit na-postpone yan, ay tiyak po na may magaganap na BARM election. Hindi lang natin alam kung sakasakali po kung kailan, kung halimbawa man po na talagang ma-postpone na ito, kailan ito muling magaganap. At siyempre po kapag ito po ay na-reset ng ibang taon o petsa, nangangailangan na naman yan po ng karagdagang budget. At sigurado po na may nasayang na budget dahil pinaghandaan na po yan ng COMELEC. Nag-arkila na po ang COMELEC ng mga makina. At siguradong nag-imprenta na rin po o nakapag-imprenta na po sila ng mga balota. Siyempre kung hindi po matutuloy yung halalan sa BARM, sayang po, may nawaldas na naman po o nasayang na naman po na pera ng bayan. Yan po ay dahil po sa hindi magandang sistema ng ating ibang mga batas. Siguro po dapat na talagang ayusin yung batas panghalalan mga kabarangay. Sana marinig ito ng ating mga nanunungkulan sa Senado at sa Kongreso. Tanggalin muna ninyo yung personal ninyong hangarin. Ayusin na po ninyo itong batas para sa halalan kasama na yung BARM at ito pong mga election natin. Balikan po natin yung issue natin yung tanong natin, may connection ba or indikasyon ba na matutuloy na ang halalan ng BSKE or mapopospone pa rin po? Mga kabarangay, kagaya po ng nabanggit ko kanina, isa po sa kasama po sa argumento ng depensa itong BARM nga po na ito. At kung hindi po ito matutuloy, ay natural lamang po na hihina na naman po yung depensa ng RA 12232 mga kabarangay. At syempre po lahat tayo nabigla. Alam po natin na recess po o nasa recess po ang Supreme Court.
biglang-bigla po, parang kahapon lang yata, September 16, lumabas ka po yung temporary restraining order ng BARM. Ano po? Kaya nga po nag-order na itong si Comelec Chairman Garcia na itigil na ang lahat ng preparasyon para po sa BARM election. At hanggang sa ngayon po, mga kabarangay, ay wala pa rin po tayong balita kung na-cancel na ba o kinancel na ba ng Comelec ang Comelec activities po na filing of Certificate of Candidacy sa October 1. Yan po kasi ang magbibigay ng clue sa atin kung talagang postpone na ba or tuloy yung halalan. Bagamat ang hinihintay po talaga nating lahat ay ito pong mabilis ang aksyon po o desisyon ng korte. So ako po ay nakikita ko na dahil po sa nangyaring ito ay malamang po sa alamang na may mabilis ang solusyon na po or desisyon ng korte. Yes po, hindi na po maglilipat buwan or sa akin pong palagay, kaya po wala ng temporary restraining order ay baka isang solusyon na po o desisyon ang ibababa po ng korte. Maaaring yan po ay katigan ang RA 12232 para matuloy na nga ang halalan or ma-reschedule na ang halalan sa November 2, 2026. At pwede din po mga kabarangay na ang katigan naman po ng korte ay itong petitioner at ideklara na unconstitutional ito pong 12232. So kapag yan po ang nangyari, matutuloy na po ang halalan sa December 1, 2025. At kung sakasakali po mga kabarangay na deklarang unconstitutional yung buong RA 12232, natural po ang halalan ay magaganap nga sa December 1, 2025, 3 years, 3 term. Ako po kasi ay may nabanggit o binabanggit na baka maaaring mangyari na maging 4 na taon. Yes po, 4 years, 3 terms. Kung sakasakali man po na matiklarang unconstitutional. Ito pong bahagi ng RA 12232 na Section 2. May tinanong po ako na isang mapagkakatiwalaan at sikat po na napakagaling po na lalo na pag sa usaping barangay, sinagot naman po niya ako. Hindi ko na lang sasabihin kung ano po ang kanyang sinagot dahil hindi po kasi malinaw yung aking tanong dahil sa PM lang, hindi po masyadong na-elaborate kaya iba po yung natanggap nating sagot. Pero pasalamat pa rin po tayo kay Idol. Maraming salamat po, Idol. Magandang gabi po. Yes po mga kabarangay, yan po tiyak po or pwede na po na talagang magbababa na po ng desisyon ang Korte Suprema. Hindi na po yan aabot pa ng Oktubre. Dahil kapag yan po ay umabot ng October at walang TRO, natural lamang po na ipagpapaliban na ng Comelec yung pong filing of Certificate of Candidacy sa October 1 hanggang October 7. Pwede po nilang gawin yan mga kabarangay. Ang totoo po nito ay talagang, yes po, talagang nakikita naman po natin na talagang hirap na hirap po itong Comelec. Talagang nasa nag-uumpugang bato po ito mga kabarangay. Bagamat pinaghahandaan nga niya po itong RA 12232 na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026 pero hindi pa rin po niya isina sa intabi sa isang tabi. Ito pong December 1, 2025 baka nga po magkaroon ng TRO or baka ideklara na unconstitutional ang RA 12232. Pero dapat po pa rin nating isaalang-alang mga kabarangay ang umiiral po na batas sa itong RA 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Abangan po natin ang susunod na mga mangyayari mga kabarangay. At muli po, anuman ang maging desisyon po ng korte, pumaborban sa inyo o hindi, tanggapin po natin ng mauluwag sa ating dibdib. Coiners Ding.